Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga naggagwapuhan natin, nakakwentuhan, no, nakapamilya, kabarkada, lahat na mga kawan, mga tsuper natin dyan, hello sa inyong lahat. Sa mga bumabiyahe, namamasada, nasa kanilang tahanan, nako oras na naman para makipagkwentuhan at kulitan kasama nag-iisa nyong DJ na taga-kwento, si Lobinsi. Hello sa mga kawan natin dyan na nakatutok ngayon from Tarlac, Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi. At hello rin sa mga listeners kong kaibigan dyan sa DAR, no? Hello sa inyo, Kong Ninya Taduran, ang ating USEC ng DAR. Ninya Taduran, hello po sa inyo. At dyan para yan, kala Boss Eric Arevalo, hello rin sa inyo. Siyempre, kala Brian, ayan, yung mga kaibigan natin dyan yan sa DAR, yan, Department of Agriculture. Maraming salamat sa inyo. At siyempre mga kawan, ngayong oras at ngayong panangalian ninyo habang kumakain kayo, nako, oras na naman para maipagkwentuhan at kulitan sa akin, kawan. Nako, kamusta muna? Kamusta muna ang Wednesday ninyo sa mga umatin dyan ng translasyon, no? Ng parada ng mahal nating Poong Nazareno. Kamusta kayo? I hope na okay lang kayo at nakahawa kayo sa lubid, di ba? Sabi nga daw nila, ang the best daw talaga is makahawa ka sa lubid, makaakyat ka doon, o kaya mabato mo ng panyo mo at mapunas ng mga taong uma-assist doon kay mahal na Poong Nazareno. No? Yun eh. Yun, makasampa ka din, kawan, para sa mga kahilingan, no? Yan, no? And I hope, no, sana safe tayong lahat ngayon, no? And napakadami nating kababayan talagang nagbuwis ng kanilang lakas, no? Hindi naman buhay, grabe naman kayo sa buhay. Lakas lang, kawan, di ba? Nagbuwis sila ng sobrang daming lakas kahapon, kawan. Kitang-kita ko habang lumabas ako kahapon, tapos tinitignan ko yung mga kababayan natin, mga wala silang tsinelas, naglalakad sila from Quiapo to Intramuros. Tapos yung iba, ang lalayo pa daw ng lugar. May nakausap pa nga ako kahapon, kawan, habang nasa baba ako ng Intramuros. Sabi niya, galing pa daw sila ng ng Bicol. At talagang every year, yun na daw ang panata nila. Ngunit ilang taon din kasing huminto, halos 2 to 3 years yata, ang paghinto ng ating pagpaparada ng mahal na Nazareno, no? Pero yun, at least ngayon, I hope na okay na. Yung mga dumayo pa dyan na mga kawan natin na galing probinsya, I hope na okay lang kayo, no? Yun. Siyempre, hello rin sa mga listeners natin from Facebook Live. Good afternoon, mga kawan. Ako, maganda tong topic natin ngayong oras na to, no? Ikaw pa, kawan, naranasan mo na ba yan sa buhay mo? No? Nakaranas ka na ba ng ganyan na ayaw mo na, pero parang gusto mo pa? No? Ayaw mo na yung isang tao na yun eh. Pero gusto mo pa siya kasi baka may magbago pa sa kanya. Yung tipong ayaw mo na, sumusuko ka na. Pero naiisip mo din kasi minsan na bakit hindi ko pa rin ulit pagbigyan ng pagkakataon. Sabi daw nila, bigyan daw natin ng chance. Yung taong mahal natin o nakakasama natin, baka daw magbago pa. Nako, kawan, pag-usapan natin to ngayong oras at araw na ito. Nako, excited ako dito sa ating topic for today. Pero bago ang lahat, mga kawan, pwede kayong mag-drop ng inyong mga kwento sa ating text line na 0998-9619711. At syempre, pwede rin sa mga kawan natin mag-comment po kayo dyan sa Facebook Live namin. At syempre, lagi lang kayo mag-share at follow, mga kawan. Yun ang the best dun eh. Yun ang kailangan natin dun, mga kawan. Para lagi kang updated sa amin dito. Alam ko naman, mga kawan, yung iba dyan, nasa Pet Shop de Peligro na. Naku, ang araw na ngayon is
Agis na ngayon no? Ulitin ko lang pala, happy birthday sa aking mahal na lola. Lola Lourdes, binati ko po yan kahapon, babatiin ko ulit ngayon. Happy birthday Nanay Lourdes, I love you so much. Yan, may family reunion kami sa Sunday, magkikita-kita kami ng mga kamag-anak namin, kapamilya namin dyan sa Quezon City. Yan, kita-kits tayo dyan I think yung lola ko yata 86 na 86 years old na. Ang tanda na ng lola ko. 86 na, sabi ko mabuhay ka pa hanggang 200 eh. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Nako kawan, may mga kakilala ka ba kawan na ano pa lang, kakapasok na ng taon sinagad na kagad ng leave. Pwede ba yun? No, meron na siya kagad Monday sickness, no? O hanggang Friday sickness. Hirap isagad yung mga no. Pero ngayon kawan uso ngayon ng sakit, no. Totoo yan kawan. No, siningit ko lang 'yon. May mga kaibigan kasi akong sakitin talaga. Sakitin, pumasok. Ano yung mga kawan, no? Yung mga kaibigan ko nga na yun, kapag nagkukwentuhan kami, grabe talaga. Mga malulupit yun, pero sakitin, pumasok. No, yung mga tropa natin dyan, kaway-kaway naman dyan, sa mga kaibigan natin dyan. Hello sa'yo, Brother Miggy! Happy listening and watching right now. Mga kawan, no? Paano kung dumating ka daw sa stage ng buhay mo na ayaw mo na ang isang tao pero pinipilit mo? Kasi baka pwede pa magbago. May mga kakilala ba kayo ganyan mga kawan? Yung tipong dumadating ka sa stage ng buhay mo na ayaw mo na sa taong yun. Pero pinipilit mo pa rin na gustuhin. Kasi baka naman may pagbabago pa siya. No? Minsan talaga hindi natin maiwasan no? Na magbigay pa rin ulit tayo ng chance sa taong ginugusto natin. No? Minsan hindi natin maiwasan na bigyan pa rin siya ng importansya kahit sa nasa punto ka na ng buhay mo na ayaw mo na siya. Diba? May ganun kawan May part tayo ng sarili natin na nandun tayo sa part na ayaw mo na siya pero pinipilit mo pa rin, no? Pero kawan kung ako lang din, yung sa akin lang din kawan, minsan talaga dumarating tayo sa point na ganyan No? Magbibigay, di ba? Di ba? Dumarating tayo sa point ng buhay natin na ganyan na magbibigay pa rin tayo ng chance kahit ayaw na natin sa tao na yun. Kahit galit na tayo sa tao na yun, binibigyan pa rin natin siya ng pangalawang pagkakataon, pangatlong pagkakataon, at maraming pagkakataon dahil gusto natin na makabawi siya. Pero kawan, minsan hindi na rin tayo nagiging healthy sa mga bagay na ganun Na may tao ka makikilala na lagi na lang nagkakamali, lagi na lang hindi na tama ang ginagawa. Tapos pinipilit mo pa rin na unawain at gustuhin at mahalin. Minsan nagiging toxic na rin kawan, no? Minsan tulungan din natin yung sarili natin kawan, no? Ayaw mo na di ayawan mo na kawan. Kaysa naman magtiis ka pa sa bagay na hindi na rin naman magiging healthy para sa inyo, sa isa't isa, di ba? Tsaka kawan, may mga kawan tayo dito nag-share nga. Sabi niya dito sa Facebook page natin na chat ng Low Vinci. DJ Low Vinci ako naman, naranasan ko yan. Ayaw ko na pero parang gusto ko pa na pagbigyan yung taong minamahal ko. Dahil alam ko naman na may mga pagbabago ang isang tao. Lalo na ngayong pumasok na taon na to, nagbago na naman ang aking pananaw at pinapatawad ko na yung mga taong may nagawa sa aking pagkakamali. Wow, ang bait Alam nyo kawan, tama lang din naman, hindi naman masama magbigay ng second chance, no? At magpatawad sa mga taong
ginugusto natin. Pero paano nga kung ayaw mo na? At ayaw din naman magbago. Ipipilit mo pa rin ba na gustuhin siya? Ipipilit mo pa rin bang ayusin ang lahat? Ipipilit mo pa rin bang dapat siyang patawarin? Diba? Hindi na. Kasi minsan, dumadating lang naman tayo sa stage ng buhay natin na mas iniisip natin yung ibang tao kaysa yung sarili natin eh. Pag dumating tayo sa stage na ganyan, minsan isipin mo muna yung sarili mo bago yung ibang tao lagi, kawan. Lalo na kapag dating sa pag-ibig. Kasi ikaw lang din ang mahihirapan, ikaw lang din ang madidrain, ikaw lang din ang masasaktan. No, mahirap yun, kawan, na ipilit mo yung sarili mo sa hindi naman na dapat. No? Sabi mo nga, paano kung gusto mo pa pero ayaw mo na? 'Di ba? Mismo nga ikaw sa sarili mo, naguguluhan ka na, ate girl. 'Di ba? Wag mo na ipilit pa, no? Hello sa'yo, Cesar Montana. Happy listening. No? Kumbaga, wag mo na ipilit pa, no? Ipipilit mo pa ba 'yun? O hahayaan mo na lang? Yun nga yung sabi natin. Anyway, mga kawan, tanong ko yan sa inyo, ipipilit mo pa ba yan o hahayaan mo na lang? No? Paano kung dumating ka sa stage ng buhay mo na ayaw mo na ang isang tao, pero tingin mo pa rin na may pagbabago? I hope na may pagbabago. Alam nyo naman na kapag nagkamali na ang isang tao, nang maraming beses, mahirap na magbago yan. Kung lalo na, lagi na nabibigyan mo ng chance na magpanibago na naman kayo, magsimula na naman kayo, hindi magbabago yan, kawan. Sabi nga daw nila, isang pagbigay ng chance, pangalawang chance, that's enough. Pero magbigay ka ba daw ng multiple chance sa mga tao na agawa sa inyo mali at pananakit, iba na ang ibig sabihin yun para sa iyo. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Hello muna sa mga kawan natin na nakatutok ngayon sa iba't ibang lugar. Hello sa'yo, Miggy. Hello sa'yo, Cesar Montana. Hello sa'yo, RMG Miranda. Hello sa'yo, Tita Grace Camiler. Happy watching and listening right now. Nako, may mga nagbahagi nga ng mga kwento nila, no? Basahin natin, mga kawan, ang mga kanilang share na kwento, no? Sabi nga dito ni RMG Miranda, good afternoon, DJ LB. Ang aking babahagi lang naman na kwento, ako, nasaktan ako sa taong importante sa akin sa buhay. Kaso ayaw niya sa akin at pinilit ko siyang balikan. Pero ayaw na niya makipagbalikan kasi nagloko ako. Kala ko yung letter ko na nag-PM ako dati, DJ Lil Vinci, sa account po ninyo, Angelo Robin Charlesita Bautista. Letter ko ngayon, bagong taon. Ano daw? Ang gulo Ang gulo na ito, RMG Kala ko ang ganda ng ending eh. Napaisip ako doon, naguluhan ako doon na RMG Miranda. Okay, anyway, yun nga, no. Alam mo naman, minsan talaga sa buhay natin, ang tao naman na nawawala, may pumapalit, di ba? Ganun talaga eh. Pero doon sa mga tao nga na nakikilala natin, at lagi ko naman ito sinasabi, may natututunan tayo dyan. And siguro hindi lang talaga kayo tinadhana para sa isa't isa. Pinagtagpo lang talaga kayo. Yun lang yun. Basta, pag pinagtagpo kayo, huwag mo na palagpasin yung pagkakataon na masulit nyo ang isa't isa. Kasi baka hindi kayo tinadhana, at least may memories kayo. Yun ang, doon, at least nag-build kayo, diba? Yun ang the best doon, kawan. Yun lang naman yun eh. Pero kung tingin mo naman na siya na ang the one and only mo, edi settle mo na yung sarili mo dun sa kanya. No, bigyan mo siya ng importansya at bigyan mo rin ng importansya siyempre yung sarili mo. Pero kawan lagi niyong tandaan na minsan talaga sa buhay natin, kawan, may mga tao tayo na ayaw na natin pero gusto pa natin. Hindi dahil gusto natin sila na mag-stay, kundi bigyan pa ulit ng chance, no? Yung tao na yun. Kasi minsan nagbibigay tayo ng benefit of the doubt sa isang tao. Nabigyan naman natin sila ng tsansa. Bigyan naman natin sila ng pangalawang pagkakataon. Minsan nga yung iba, hindi lang 1, 2, 3, 4 ang pagkakataon na binibigay. Marami, kawan.
Kasi nga, tao lang naman daw tayo na nagkakamali. At marami pa rin tsansa na pwede tayo makagawa ng tama pa rin sa sarili natin. Diba? Mahirap kasi, sabi nga daw dito ng ibang mga kawan natin, minsan hindi mo na kailangan pa iralin ang pagiging martir mo o pagiging letter T mo kapag dating sa pag-ibig. Kasi minsan binagbigyan mo na pero sasaktan ka pa ulit. Pero kawan, minsan may mga tao kang pinagbigyan mo ng ilang beses, nakita nila kung gaano mo sila pinahalagahan, hindi mo sila binitawan, naging maayos ang buhay nila. Totoo yun, kawan. Alam mo, kawan, meron nagbahagi dito ng kwento, tandang-tanda ko yon 2020. Sabi niya, may isa siyang nakilalang tao na lulong na sa drugs. Lulong na, as in lulong. Pinarehab na, ultimo pamilya, ayaw na siya. Galit na sa kanya yung pamilya niya. And then alam niyo, kawan, ang hindi sumuko, yung babae. Sino ba yung babae na yun? Yun yung girlfriend niya pala. Oh, isipin mo yung kawan, girlfriend pa lang yun. 'Di ba? Hindi niya sinukuan yung partner niya na grabe na lulong sa pagiging addict. 'Di ba? Gusto niya ng ayawan eh. Gusto niya ng ayawan, pero ayaw niya pa. Kasi nga gusto niya ng ayawan dahil sa sitwasyon na addict yung lalaki. Totoo 2022 nabasa ko to dito sa 1FM na nagbahagi ng kwento. Tanda ko tong kwento na to. And then alam nyo, kawan, hindi niya sinukuan. Sinukuan na siya ng mga kaibigan niya. Sinukuan na siya ng mga pamilya niya. Mga tropa niyang kasama niya rin gumawa ng mga kalokohan. Sinukuan na siya. Wala na. Nasa rehab, ayaw magbago, labas-pasok, 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 labas-pasok. Kulang na lang mahuli ng pulis o matokhang noong mga panahon na yun. Pero alam mo, hindi siya sinukuan ng babae. Yun yung minsan sinasabi natin na gusto na kitang ayawan pero ayoko pa. Kasi baka magbago ka pa. Kasi minsan, may factor kawan may factor kawan na may isang taong naniniwala sa isang taong wala nang naniniwala. Parang ang gulo, DJ Lil Vinci. Eto, makinig kayo mabuti. Malaki ang impact sa isang taong wala nang naniniwala sa kanya na may maniwala pang isang tao. Totoo yan, kawan. At malaking factor yan para sa sarili natin. And para sa ibang tao. Kasi wala na naniniwala sa kanya eh. Tapos may isang taong maniniwala, ibig sabihin yun, meron pang nakikita sa'yo na chance na magbabago ka at aayusin mo yung sarili mo. Kaya ayun, kawan, inayos niya yung sarili niya and then i-move. Ano ko lang yung kwento. No? I-move ko na sa pa-ending na nagulat lahat. Bakit niya nabago yung sarili niya? Sabi niya, hindi lang dahil sa taas, hindi lang dahil sa akin, kundi dahil minaniwala sa akin na tao. And yun din yung magandang factor and impact ng taong nagbibigay ulit ng tsansa sa ibang tao. Ito nga, sabi na ni DJ LV naman dito, sabi naman daw ng isang kawan natin dito, DJ LV, relate ako dyan. Mahal ko pa pero ayaw ko na, pero pinairal ko ang katangahan ko. Sabi nga ng best friend ko, tigil ko na kasi, masisira na ako. Dapat pala nakinig ako, hindi na sana lalala yung sitwasyon. Damage control ba? Buti na lang umalis na ako at nagpaparamdam pa rin siya. Dead man na lang dahil trap yun. Diba? Totoo yan, kawan, diba? Minsan mahirap talaga na ipilit mo din yung sarili mo. Sabi ko nga sa inyo, may good and bad effect yan sa buhay natin. Kung minsan, ang hindi pagsuko ay makakabuti sa atin. Ang pagbigay ng pangalawang pagkakataon, makakabuti sa atin. O minsan, nakakasama sa atin. Kaya mga kawan, alamin mo at ikaw ang makakasagot niyan dahil ikaw ang nasa sitwasyon na yan. Pero nasa sa'yo yan kung mapapabuti ka ba o mapapasama ka sa mga desisyon mo. Kaya mga kawan, nasa iyong mga kapalaran. Ako po ang manghula niyong si Lil Vinci. Nasa inyong mga kapalaran. Then nasa inyong mga kamay, no? Kung paano mo pagdidesisyonan at i-handle ang mga pangyayari sa buhay mo. And yung mga kawan, early out tayo ngayon mga kawan. At maraming salamat sa inyo mga kawan. Dire-diretso lang ang ating music. Dito lang yan, syempre sa 1FM 1 lang yan. At wag nyo kakalimutan na lagi na kayo tumutok dito at mag-follow po sa Facebook page
at live streaming namin. Mga kawan, maraming salamat. Ako po pala si Lil Vinci at lagi nagsasabi sa inyo na sa bawat awitin na ating napapainggan, meron tayong kwentong mapaghuhugutan. Mga kawan, paalam, dito lang yan sa 1FM, Kwentuhan ng Bayan with Lil Vinci. 1 lang yan. Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!